You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. And Sorry. Jinggoy. Saan ang fingerprint ni Mayor dyan? Ito po. Yung isa? Ito po yung isang Alice Guo na nag-apply ng NBI clearance noong November 3, 2005. 2005 po. Nakakuha po kami ng 18 identical page characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay Assistant Director Dr. Kahanding, opo, head ng dactyloscopy unit. Ito po yung, kayo po yung nagsagawa ng scientific examination at matching. Please proceed, sir. to the honorable members of the committee. Good morning to everyone. This morning, we will reveal to you the result of your request for comparison and analysis of fingerprints submitted to your end by the Bureau of Investment to be compared to the fingerprint records in our master files. Before I reveal, I would like to tell you that this identification is a unique identification given to us by the Almighty. Ito po ang identification ng tao by means of skin patterns. Sa tao lang po binigay ng Diyos yan. Yan po ang dermatoglyphics. Science deals with the study of skin patterns. Sa 4 branches po niyan, meron po tayong dactyloscopy sa daliri, chiroscopy sa palad, and podoscopy sa talampakan at ang poroscopy po sa sweat pores. Ngayon, dito po ngayon tayo sa dactyloscopy. Dactyloscopy, it is positive identification po, unique identification, infallible means of identification, meaning to say it is incapable of error, absolute perfect identification. And our result is bounded by the 3 dogmatic principles of fingerprints. We have the principle of constancy or the principle of permanency, meaning to say that fingerprints are immutable, perennial, and individual from the beginning of the 3rd month of the embryonic period until decomposition sets in after death. Kaya po, Dr. Kahanding, yung fingerprints nung batang o menor de edad na Guo Huaping dun sa application para sa Special Investors Resident Visa nung kanyang ina ay kaya niyong ikumpara dun sa adult fingerprints Opo. nung Alice Leal Guo. Opo. Okay po. Kasi hindi po siya magbabago from mula nung pinanganak po tayo hanggang ngayon. Size lang po ang magbabago. Wala pong pagbabago yun. We have also the principle of variation, meaning to say that no 2 prints of different person nor the neighboring fingers of the same person has ever been found to be identical in all respects. Bilyon po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints, even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilan pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po, sa 10 daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. Kaya yan po ang unique identification natin. And we have also the principle of infallibility, means that man's fingerprint cannot be forged. You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. Katunayan po, ang China po, ang isa sa pioneer ng fingerprint identification, yung kay ano po, Emperor Tenzin of China, 246 BC, siya po ang nag-introduce ng fingerprint. Ginagamit po yan in signing of contracts, documents, signature. Yan po ang best signature na hindi mapo-forge. Kaya po sa findings namin, we are 100% sure na tama po at tinatanggap po ang findings ng NBI ever since sa lahat po ng court dito po. Okay, I will present to you first. Ma'am, So sabi niyo, Doctor, ever since tinatanggap ang findings ng NBI sa lahat ng korte.
Na hindi humihingi ng third party independent investigation yung mga korteng Opo. iyon. Salamat po. Please proceed. Ito po yung sinubmit nyo sa amin na galing sa Bureau of Investment. Galing po sa Bureau of Investment. Ito po yung galing na sinubmit nyo po sa amin. Board of Investments po? Ano Opo. po? Kinumpare po namin sa mga fingerprints ni Alice Leal Guo, Sheila Leal Guo, and Wesley Leal Guo. In comparison and analysis of questioned and standard fingerprints, one print is enough to identify a person. Because in comparison and analysis, we are not only after the fingerprint pattern, but we are after the exact location and position of the characteristics found inside the fingerprint pattern. Yun, kung nakikita niyo po yung mga numbers na yan na clockwise, yan po yung mga characteristics. Kung tatanungin niyo po, how many identical characteristics are required in order to conclude that a question and standard fingerprints belong to one and the same person? Dito po sa Pilipinas, ang ginagamit po natin, 10 identical ridge characteristics. Ang sinusundan po natin, yung People versus Marciano Medina, the first case in the Philippines wherein fingerprint was used as evidence and accepted in court. Apo. Ito po ang Kailan enlarged po yung photograph. kasong iyon, Doctor? Po, Kailan po yung kasong iyon ng Mariano 1932 Medina? po. So almost 1932. 100 years ago. Opo. Salamat Nasa po. Philippine reports po siya. Ito po ang enlarged photograph ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po. Wesley Leal Go. Kinumpare po natin. Ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala niyo po sa opisina namin. Nag-match po siya dito sa fingerprint namin sa master files. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Kaya sigurado po tayo, 7 than 10. Sorry po. Yes, hindi lamang 10, 17. Opo. Tuloy Dito po. po sa fingerprint naman ni Alice Guo, nag-match din po yung isa na sinubmit nyo from the Bureau of Investment. Ito po, yung sinubmit nyo po from Bureau of Investment. Board of Investment po, Okay. Doctor. At ito po yung kay Alice Leal Guo na sa amin pong master files. Nakakuha po kami ng 11 points. Doon naman po sa pagtatanong nyo, para ma-confirm po natin ang kanyang identity, meron po kaming enlarged photograph ng fingerprint ni Alice Guo na compare po namin doon sa fingerprint na alien fingerprint card na March 28, 2006. Na compare po namin, nakakuha po kami ng 18 identical ridge characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po. Si Wesley Guo at si Guo Woxiang Dian ay isang tao lang po. That's the end of our presentation. Thank you very much. Maraming salamat po, Dr. Kahanding. So, hindi lamang pala yung totoong identity ni Alice Leal Guo ay napatunayan ninyo na pareho siya kay Guo Huaping, pati po yung identity ni Wesley Leal Guo na siya yung totoong, yung Chinese name niya. And both by more than the 10 required characteristics, kundi by 18 kay Mayor Alice Guo at by 11 po ba or 17? 11 po. 11 kay Wesley Leal Guo. So siguro may mahahanap pa bang May mahahanap pa bang third party verification na magdi-dislodge dun sa findings nyo? Kung meron po kayong isasubmit pa, pwede po namin examinin anytime. Sige po. Magtatanong ang komite kay Emperor kung Opo. meron pa silang mas Opo. matibay Kay pa Emperor kesa sa Tenshi findings po nyo. of China.
And First ruler in China. yes, 300 Yeah. plus Opo. years before Christ. Maraming salamat po, Opo. Dr. Salamat din Kahanding. po sa pagtitiwala sa NBI. Hindi po talaga maitatatwa yung ipinakita niyo po sa amin. Salamat po. Ngayon, meron din naman pong lumabas sa nakaraang hearing at galing din po sa NBI na may isa pang Alice Guo na ka-birthday at kalalawigan ni Mayor pero ibang-iba ang mukha. Ano na po ang status ng investigation niyo tungkol dito? If I could go back to the Assistant Director Magno. Or si Dr. Kahanding din po ba iyon? Okay. Assistant With Director. regards po doon sa paghahanap sa kanilang mga address, ay binigay po natin yan sa trabaho sa ating Organized Crime Division po natin. At kung pahihintulutan niyo po, ay nandito po sila para ibigay po sa inyo ang tamang report. Yes, please, Assistant Director. Kasi concerned po ang komite kung kumusta na ba yung isang Alice Guo na yan at nasaan na ba siya at anong kanyang kinalalagyan. Bago po sana Madam Chair, si Dr. Kahanding daw po sana i-report niya rin po yung paghahalin tulad doon sa isang Alice Guo at kay Mayora Guo kung pahihintulutan niya. Madam Chair. Yes, bago yung si Dr. ulit si Nancy. Yes, just clarification lang, Madam Chair. Kasi parang may nabasa ako news article na 4 yung Alice Goo. 4 po ba or 2 yung nag-a-appear na of the same name? Ilan na po ba ang na-identify na Alice Guo ng NBI, Assistant Director Magno? Madam Chair, meron po kasing lumabas na the third Alice Guo. Ito po ay ang binigay na report ng aming director. Ang ibig niya lang pong sabihin ay isinalin tulad niya po na ang isang Alice Guo ay yung Mayora Guo at yung pangalang Alice Guo at yung sumunod po ay yung pong nahanap namin sa aming files na isang Alice Guo na may kakaibang larawan po sa kanyang certificate, Your Honor. So, dalawa lang po. Dalawa lang po. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Nancy. So, Dr. Kahanding, yung presentation nyo sa pagkumpara nyo ng fingerprints ni Alice Guo o Guo Huaping at yung isa pang Alice Guo na nasa NBI files. Mapapatunayan po natin na yung clearance applicant po na Alice Leal Guo na nag-apply ng NBI clearance noong November 3, 2005 ay iba po sa Alice Guo na tinutukoy na si Mayor. Malayo po yung fingerprints niya. Pwede ko pong ipakita sa inyo. Sa pattern pa lang po, ibang-iba na. Malayo po. Hindi po siya yun. Pero dun sa comparison naman po natin ng fingerprints dun sa ating alien card, dito po, nakakuha po tayo ng maraming puntos. Saan ang fingerprint? Yes, Sen. Sorry. Jinggoy. Saan ang fingerprint ni Mayor dyan? Ito po. Yung isa? Ito po yung isang Alice Guo na nag-apply ng NBI clearance noong November 3, 2005. po. Nauna pong nag-apply ito. Alright. Kailan na sinabit yung fingerprint ni Mayora? Ito po, 2006 po. March 28, 2006. Kaya nauna pong nag-apply ng NBI clearance, yung hinahanap niyo pong Alice Guo na iba ang muka, na hindi yung muka ni Mayor. Alright. Thank you. Salamat, Sen. Jinggoy. At salamat, Doctor. So, hindi lang sa muka, magkaibang tao, mismong sa fingerprints, magkaiba talaga. Salamat, Doctor. So, Assistant Director Magno, yung magpe-present po ng report dun sa isa pang Alice Guo.